Hi guys! Good morning and welcome back to my YouTube channel, Filipina and Turkish Vlog. So, yan, nakaayos po si Inday. Wow, nakaayos si Inday. Naka-lipstick tayo guys kasi nga para naman presentable yung ating itsura dito sa camera, no? And wala namang ganap guys. Mag-aano lang ako. Maglilinis lang ng bahay. Pero bago ako mag-umpisa, yan, nag-ayos-ayos muna ako. Inaayos ko yung buhok ko. At saka naglagay-lagay tayo ng lipstick and little bit of blush. No, diba? Ganun lang. Simple-simple lang. And si Layla ay nakaayos din yan. So, today is Thursday and the weather is really good, guys, today. Kasi hindi siya windy. Maano siya, guys. Maaraw siya. Pero mamaya pa kami lalabas ni Layla after kung maglinis ng bahay. Kasi wala si Mr. So, malaya akong maglinis ng bahay. Kasi usually nandito siya sa bahay and hindi ako makapaglinis talaga ng bahay kapag nandito siya. Kasi maingay yung vacuum. So, ngayon is maglilinis ako dahil bukas, after ng work ni Mr., pupunta kami ng Yaloba dahil tutulungan namin yung mga biyanan kong mag-pack ng kanilang gamit sa Yalova. Kasi ililipat na nila yung kanilang yung kanilang mga gamit doon sa probinsya, sa Ereli. So, di ba guys, nag-rent yung brother-in-law ko ng bahay sa Mayalova. Kaya madalas andun din kami minsan. Kasi ang Yalova guys ay mayroon silang thermal doon or hot spring. So, yun yung pinupuntahan namin doon. And then yung Shilale, yung waterfalls, maganda din doon. And then malawak din yung kanilang seaside doon. So, maganda sa Yalova guys. And malapit lang yun dito sa Istanbul. Parang, 1 hour and half lang. Ganon ang layo. Pero, from dito sa aming place to dun sa apartment ni brother-in-law is, 1 hour lang, guys. Tingnan nyo naman si Layla, guys, ha. Palagi niyang nagsasabing bye sa aking video. So, maglilinis lang tayo, guys. Habang si Layla, panonoodin ko na lang siya ng TV doon. Kasi, yun lang naman ang makakapagpatigil sa kanya. And look at this. Kinuha niya to. Lalagyan ko yan ng makeup, pero ginagawa niya ngayong upuan. Sabi niya, sit daw. So, ginawa ko na lang siyang upuan niya. Baka dadalhin ko siya sa probinsya. So, ang plan, guys, is tomorrow punta kami ng Yaloba para i-help si mga i-help si mga in-laws ko na mag-pack ng kanilang gamit. And then, mag-move out sila ng Saturday. And then, after, while ganun ang nangyayari, pupunta naman kami ng hot spring. Ng very, very lang guys. Nang hindi matagal. Kasi, yung pagpaligo, yung paghamam and ligo doon will take like 1 hour lang naman. And then, going there is like 45 minutes. So, mga 2 hours maximum. So, ayun yung kaganapan, guys. And then, by Saturday, punta na kami ng probinsya. Kasi, parang how many weeks na nandito na kami sa Istanbul and si Mr. ay super bored na dito. And laging gustong umuwi ng probinsya. Kaya lang, nung last week, hindi kasi siya guys, na nandito kami sa Istanbul and hindi siya makauwi-uwi ng probinsya kasi 2 days siyang nag-o-office dahil na-promote si Mr. So, yun. Kaya marami siyang work and stress. So, kaya, guys, maglinis muna ako. May ako na i-continue ang vlog kasi si Layla ay nanggugulo. Ganyan po talaga kapag meron na kayong chikiting sa tabi nyo. Laging ipinapapatay yung camera. Diba? And papansin na yan sa camera. See you guys later! Bye-bye! See you! Bye-bye! Bye-bye! Say I love you. Please. Please na, please. Bye-bye. Please. Bye-bye. Please na, please. Bye-bye. Bye-bye. Hello guys, good morning. Hello. So, it's 10 na. 10 in the morning na and feeling ko pagod na ako guys kasi maaga kaming nagising. Si Layla maagang nagising dahil maaga din siya natulog kagabi. Parang mga 8 ganyan tulog na siya. And then ako naman, maaga talaga ako natutulog like around 10 or 10:30. Pero uminom ako ng beer kahagabi. So, inabot ako ng mga 11 siguro. And then, ayan, nagising kami ng 7. Si Layla nagising ng 7. And nakapag-breakfast na yan. Pero ayaw niya yung pancake, guys. Before, gusto naman niya yung pancake. Pero, ngayon ayaw niya na yung pancake. So,
nakapagluto tuloy ako ng food niya na may spinach. Parang pang lunch na yun and then rice. So, yan guys. Kahapon pala, hindi na ako nakapag-vlog kasi walang ganap. Nanood lang ako ng Netflix and then si Leila natulog naman ng 2 hours. And then, hindi ko siya nilabas. Parang nag-market lang kami para bumili ng chicken para iluluto ko ngayon nga. So, nakapagluto na pala ako guys. Diba? Ganyan ka ano. Alas just parang feeling ko pagod na ako na ang dami-dami ko nung nagawa. And yun nga, nag-impake lang naman ako ng mga gagamitin namin para sa hot spring dahil before kami pumunta ng province, mag-hot spring kami bukas ng umaga. And then, afternoon or night, pupunta na kami ng province. And kasi i-close na bukas yung bahay sa Yalova. And ngayon, kahapon pala, dumating na yun sila biyanan sa Yalova para mag-pack ng mga gamit nila doon. Actually, kunti lang naman yung mga gamit ni brother-in-law. And most of them ay amin talaga yung sa amin yung mga gamit doon na iba. Kasi pinagbibili ko yun noon. Actually, wala talaga silang gamit na yung parang mga, alam niyo yung mga kuring-kuring thing. Sa akin yung lahat, guys, ako bumili nun. Nung mga magkakasama pa dati kami sa Umrania. Pero okay lang kasi nga, sabi ni Mr. lahat daw, pag bago ang bahay, lahat daw ay dapat bago. Diba? May kasabihan sila. Anyways, ayan, kahapon nga guys, ito kukwento ko sa inyo. And para maging alert din yung mga kababayan natin dito sa Turkey or kayo, yung mga makakapanood dito kasi some of our followers naman dito sa YouTube is mga nandito sa Turkey or yung iba naman parating pa lang. So, para maging aware kayo sa nangyayari dito sa Turkey, kagabi guys, nagulat kami dahil may pumunta ditong police mga around 10:30 na yun. Akala ko nag-order si Mr. ng food. Hindi pala. Sabi ko, sino yung nag-knock ng door and sino yung kinausap mo? Parang siguro 5 minutes or 10 minutes silang nag-usap dyan sa may labas. Kasi ako nagpapatulog ako kay Leila noon and hindi ako bumabangon pa noon. So, sabi niya is police daw. Tinatanong na yung ako na nakatira dito sa bahay na to. Kung nakatira daw ako. Tapos, and then in-interview si Mr. about sa akin, yung information ko, ganyan. And kasi guys, talaga dito, hindi lang pala, akala ko guys, sa European side lang yung nangyayari, pero hindi pala. Kasi dito rin pala sa Asian side, nagche-check din pala sila. As in talagang sobrang higpit na talaga dito sa mga Yabanji or sa mga foreigner na naka-record sa kanila na nakatira dito. Kasi yung iba talaga overstay na dito talaga sa Turkey. Parang 10 years, 12 years na nandito sa Turkey, wala silang papel. Ang habol naman kasi ng Turkey is parang mag-clean up yung mga Yabanji o yung mga foreigner na nandito sa Turkey na walang papel para for safety na rin dahil nababalita kasi na may mga terrorist daw lalo na ngayong summer kasi ngayong summer marami nagbabakasyon dito sa Turkey ng mga taga-European country or saan pang country guys. Pumupunta talaga sila dito sa Turkey kasi sobrang ganda talaga ng Turkey guys. Sobrang dami mong pwedeng mabisit na mga old town or mga area dito sa Turkey. Kaya gustong-gusto dito ng mga turista kasi malapit lang sa as in talagang yung nandyan lang yung Europe, Greece, 1 hour. So, most of mga pumapunta talaga dito yung mga taga-European country. So, talagang pinag-iingat sila na pumunta dito sa Turkey or mag-stay long sa mga crowded places. Kung makakapunta kayo sa Turkey guys, super crowded dito, sobrang daming tao. Naiisip mo na lang na, wow, nagtatrabaho pa ba itong mga tao na to? Saan ba ito kumukuha ng income nila? Bakit? Kasi guys, kung makakapunta kayo sa mga yung mga tourist area dito sa Turkey, like sa Taksim, sa European side, and then dito sa Asian side, sa may Kadikoy, talagang everyday laging punong-puno dun sa road, na walking road nila, dun sa mga tourist area nila. Lagi lang punong-puno ng tao. Hindi ko alam kung saan nagagaling yung mga tao na yun. And then napapaisip din ako, ano ba mga trabaho nitong tao na to? Bakit nandito sila? And usually, yung mga nandoon is mga local lang naman. So, I don't know, siguro hindi ko alam kung locals ba sila. Kasi yung looks ng Turkish at saka mga Europe or somewhere, pare-pares kasi mga puti sila. So, hindi mo talaga ma-acknowledge kung hindi sila magsasalita. Anyways, ayan guys, nakwento ko lang and sa mga kababayan natin na mag-ingat-ingat kayo dito sa Turkey kung wala pa kayong mga ipon at baka mamaya kumatok dyan sa mga bahay nyo, especially doon sa mga taga-Europe side na talagang dyan nagpo-focus yung mga pulis.
sa Europe side and dun sa mga area ng mga Pilipina. Kasi dito sa Turkey pala guys meron kasi dito mga apartments yung mga Pilipina na parang iisa lang yung place doon sa may European side. Kasi nandun lang sila sa center and nandun lahat yung mga padalahan. Parang napakabilis mag-access doon sa lugar na yun. So, sa Levant yun guys. And then sa likod nun, Alta Bayer, Gold Cafe. Marami kayong makikitang Pilipina dyan. Kapag naglakad-lakad kayo doon sa may pababa ng Ostelik, hindi kayo masisiro na makita ang Pilipina. So, sa mga parating pa lang dito sa Turkey, tandaan nyo, ang center dito is doon sa Levant, sa Ostelik, Abeme or shopping mall, hindi kayo masisiro doon ng mga Pilipina. And also, nandun din yung ating embassy na Istanbul Filipino Embassy. Kaya super duper madali siyang mapuntahan and ma-access. Kaya sa mga nagsusolo pa lang ng mga Pilipina, yung parating pa lang dito, naghahanap ng mga kapwa nila Pilipina, andyan lang po yung mga dyan lang kayo pumunta sa my center para makakita kayo ng inyong kung naghahanap kayo ng mga kapwa natin mga Pilipina sa mga bago pa lang na parating dito sa Turkey, dyan lang kayo makakakita ng mga Pilipina sa Levant kasi yan yung center. And nandun yung mga padalahan, andun yung embassy. So, very easy guys. Pero be careful din kasi sa mga kapwa natin mga Pilipina. Hindi naman lahat sila ay mababait na pwede natin pagkatiwalaan. So, isipin natin na So, lagi natin pipiliin ang ating makakasama. Dapat ay yung makakasundo natin. Ang daming ano yun. May pinaguhugutan. Ayan guys, that's the end of our video for today and see you in my next vlog. See you guys. Thank you for watching.